the mystery of Christmas. In the Holy Scriptures, we learn and understand that the time of the birth of Christ or Christmas is also a time God revealed His mysteries to us. Kaya nga pagtitignan natin sa Merriam-Webster Dictionary, ang kahulugan ng salitang mystery is something not understood or beyond understanding. Kaya may mga pangyayari sa kapanganakan ni Kristo na hanggang ngayon ay waring misteryo sa iba, na kung minsan maging sa mga relihiyoso ay hindi nila maunawaan. Gaya ng katanungan, paano manganganak ang isang dalaga? It's a mystery. It is beyond understanding. It is beyond human comprehension. Halimbawa, yung iba ay nagsasabi, paano ang Diyos ay makikita sa anyong tao? Ito ay ilan lamang sa mga tinatawag na mysteries of Christmas. Kaya dahil sa ganitong kalituhan ng iba, may mga religious group na naniniwala na si Kristo'y taong-tao lamang at hindi siya nag-anyong tao, kundi nanggaling lang siya kay Maria. At yung iba naman ay hindi na ipinagdiriwang ang Pasko dahil sa hindi na nila ito maunawaan. Ang isa pang meaning ng salitang mystery sa Merriam-Webster Dictionary ay a religious truth that can only be known by revelation. Ito raw ay isang religious truth na mauunawaan lang ng tao by revelation. Ngayon po, pag titingnan natin sa Bible Dictionary, pag sinabing mystery, hindi ito isang bagay na kailanman ay hindi mauunawaan. Ang salitang mystery ay mula sa Greek word na mysterion. Nang ibig sabihin ay something revealed that was previously hidden. Kaya sa Biblia, pag ating titignan, ang salitang mystery ay ito yung mga bagay na nahayag na dati ay hindi maunawaan. So when the Bible speaks about mystery, hindi nangangahulugan na hindi mo na maunawaan. It is something revealed that was previously hidden. Kaya sa Colossians sa chapter 1 in verse 27 ay ganito ang sinasabi. God wanted His people throughout the world to know the glorious riches of this mystery, which is Christ living in you, giving you the hope of glory. Dito maliwanag na ibig ng Diyos na ang kanyang bayan sa alinmang panig ng mundo ay maunawaan ang glorious mystery. He wanted His people throughout the world to know the glorious riches of His mystery. Ano itong mystery? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag po na itong salitang mystery ay hindi nangangahulugan na mananatiling hiwaga na hindi mo maunawaan, kundi ito ay ipinapahayag ng Diyos sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ganito ang mababasa natin sa Efeso sa chapter 3 in verses 4 and 5. In reading this, then you will be able to understand my insight to the mystery of Christ. Kaya sa patutuo ni Apostol Pablo sa talatang ito, ano sabi niya? In reading this, sa kanyang mga sulat, mauunawaan mo, ang sabi, his insight into the mystery of Christ. Si Pablo bilang apostol, meron siyang kakayahang maunawaan ang mga hiwaga ni Kristo, hindi mula sa kanyang pinag-aralan. Yan ang kahulugan po ng salitang insight. Kakayahan, kaunawaan na hindi mula sa pag-aaral. Bakit daw po in verse 5? Which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Bakit daw nila naunawaan? Sapagkat ang Diyos, ang kanyang mga hiwaga, ay pinapahayag sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga propeta. Ngayon sa ating pag-aaral, what are the mysteries revealed at Christmas? Number 1, the mystery that God manifests in the flesh. Ito ang sinasabi nilang incarnation, na ang Diyos ay nahayag sa laman.
Kaya sa John chapter 1 verses 1 to 3, ang sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Sa wikang Pilipino, ang salitang ginamit dito ay, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Sa English yan ay the Word. Ano raw itong berbo? Ano raw itong the Word? In verse 14. So the Word became human and made His home among us. He was full of unfading love and faithfulness. We have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Kaya ito pong the Word, ito pong berbo. Ano raw ang sabi? He became human and became His home among us. Kaya ang the Word, ang berbo na sumasa Diyos at Diyos, ano raw ang sabi? Nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Hindi lang po ito nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan. Ito ay maliwanag na ang berbo na sumasa Diyos at Diyos ay nagkatawang tao. Ito ay ang ating Panginoong Kristo. Siya'y Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Kaya dito sa Revelation 19 and verse 13, ang isa sa mga title ni Christ ay ang the Word o Berbo. Kaya sabi, He is dressed in a robe, dipped in blood, and His name is the Word of God. Kaya sa Philippians chapter 2, verses 6 to 8, ay sinusuportahan ito ni Apostol Pablo. Si Kristo, ang sabi diyan, He is in very nature God. Ang sabi, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Kundi ang sabi sa verse 7, He made Himself nothing by taking the very nature of servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kaya paano nangyari yung pagkakatawang tao? Ang sabi ng salita ng Diyos, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nag-anyong tao. Kaya nakita siya sa pagiging tao. Bakit to? Sapagkat nagkatawang tao siya. E sino yung nagkatawang tao? Walang iba kundi si Kristo. Ang Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Kaya sa 1 Timothy chapter 3 and verse 16, ipinapakita na ang great mystery of godliness is when God was manifested in the flesh. Basahin po natin ang talatang ito. Ang sabi, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Kaya maliwanag na itong mystery of godliness, when God was manifested in the flesh. Sino po ito? Ang Panginoong Hesukristo nang siya'y magkatawang tao. Ano ang sabi? He was seen by angels, pinangaral sa mga Gentiles, sinampalatayanan sa buong mundo, at tinanggap sa langit na may kaluwalhatian. At alam po natin paano ito nangyari. Galatians chapter 4 and verse 4. When the set time had fully came, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Itong talatang ito ay nagsasabi ng pangyayari ng unang Pasko, na ang Diyos, isinugo niya ang kanyang anak, pinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Kaya nang si Kristo'y ipinanganak, o ang tinatawag na Kapaskuhan o Christmas, ito ang panahong ipinahayag ng Diyos
ang misteryong ito, ang mysterying ito, na si Kristo bilang anak ng Diyos, na si Kristo bilang Diyos sa pagiging anak ng Diyos, ay nahayag sa pagiging tao. Kaya ito ang sinasabing mystery that God manifest in the flesh. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, because of this mystery, Christian religion contains amazing revelation. Dahil sa hiwagang ito, ang relihiyong Kristiyano, ang sabi ay nagtataglay ng tinatawag na revelation. In this revelation is amazing. Ganito ang ating mababasa sa 1 Timothy 3:16 pa sa isang translation. And we all agree, our religion contains amazing revelation. He was revealed in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by the angels, proclaimed among the Gentiles, believed on in the world, taken up in glory. At bakit po tinawag itong amazing revelation? Sapagkat sa kapanganakan ng Panginoong Kristo, nang dumating si Kristo sa sanlibutan, nang ang Panginoon ay mahayag, ay doon natin naunawaan ang Diyos na nagsugo sa Kanya, ang Ama sa langit. Bakit po? Ang sabi sa Colossians 1 in verse 15, He is the image of the invisible God. Ang Diyos na hindi nakikita ay naunawaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Hebrews chapter 1 in verse 3, He is the exact representation of His being. Kaya sabi po rito, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being. Kaya para maunawaan mo ang Diyos na nasa langit, maunawaan mo si Kristo. Bakit? He is the exact representation of God's being. Kaya merong isang pangyayari sa Biblia na ang Panginoon ay tinanong ni Felipe. Makikita po natin yan sa John chapter 14 verses 8 to 9, na ang sabi ni Felipe, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Nagtanong siya, Panginoon, gusto namin makita ang Ama, at magiging sapat na kami doon. Ano ang sagot ng Panginoon sa verse 9? Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Ano ang sabi ni Kristo? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit ito sinabi yan ng Panginoon? Because He is the image of the invisible God. The exact representation of God's glory. Kaya if you want to experience God in your life, you must experience Christ. Believe Christ as the Son of God. Serve Him. Paglingkuran mo siya, and you will experience God in your life. You will see God, the glory of God in your life. Bakit to? Kaya sabi sa John 3:36, Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Kaya ano sabi ng Bible? Pag ang tao nalayo kay Kristo, hindi siya nakasampalataya, wala siyang buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sasa kanya. Kaya mga kaibigan, ang pagdating ng Panginoon sa sanlibutan ay kapahayagan na ang Diyos ay sumaatin, na ang Diyos ay nakita sa katawang tao. Ito ay nangyari upang magkaroon ng patunay na ang pangako ng Diyos ay totoo. Ano pa ang mystery sa likod ng kapanganakan ni Kristo? Ang pangalawang hiwaga sa likod ng kapanganakan ni Kristo ay ang the mystery of the virgin birth of Christ, o ang tinatawag nilang virgin conception. Dito sa Isaiah chapter 7 and verse 14, ito ang isa sa mga hula tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Ang sabi rito, Therefore the Lord Himself will give you a sign.
the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ito pong hulang ito ni Propeta Isaias ay bukod tanging naganap lang nang ang Panginoong Kristo ay ipinanganak ni Maria. Sapagkat wala pong tala sa kasaysayan ng mundo ng isang birhen, ng isang dalaga ay manganak. Sapagkat ito'y laban sa kalikasan at siyensa. Pero sa Diyos, ito ay hindi imposible. Kaya ang sabi sa Luke chapter 1 verse 30 to 37, ito ang verses na katuparan nitong hula ni Propeta Isaias. Kaya ano ang sabi ng angel kay Mary? Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. Kaya sabi sa 31, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sa verse 34, ang sabi ni Mary, how will this be? Mary asked the angel. Since I am a virgin. Kaya sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Ako'y isang dalaga, paano ko magkakaanak? Ang sabi ng angel, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Kaya ano sabi ni Mary? Paano magaganap sa akin yun? Ako'y isang dalaga. Ang sabi ng anghel, ang banal na Espiritu ay lililim sa iyo. At ang sabi, ang Holy One will be born and will be called the Son of God. In 36, ano ang sabi rito? Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she, who was said to be unable to conceive in her 6th month. Pag ating itutuloy ang basa nito, sa 37, bakit ito'y magaganap na kahit ang isang dalagay manganganak? Sapagkat ang sabi, for with God, nothing shall be impossible. Kaya kung ito ay hiwaga sa tao, ito ay mystery sa tao, ng isang dalagay manganak, ito'y hindi imposible sa Diyos. Alam ninyo mga kaibigan, this sign was made by God to make the birth of Christ unique among the human births. Itong sign na ito, na ang dalagay manganganak, sinadya ng Diyos itong gawin upang ang kapanganakan ni Kristo ay maging iba sa kapanganakan ng karaniwang tao sa mundo. Kaya nga, walang pwedeng umangkin nito. Si Kristo lang ang ipinanganak ng isang dalaga. Kung meron mang ibang mag-aangkin ito, na siya itong Kristo na sinasabi ng Biblia, ngunit hindi siya ipapanganak ng isang dalaga, hindi sa kanya matutupad ang sign na ito. Patunay lamang na siya hindi tunay ni Kristo. Kaya ang sabi ni Isaias sa talatang ito sa 7:14, pag naganap ito sa kanya, ang sabi, his name will be called Emmanuel. Nang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. Kaya ang Kristo, ang Misaya, nang suguin sa atin, ito ang patunay na sumaatin ang Diyos. Ang isa pang dahilan bakit ito ay ginawang sign ng Diyos. This sign was made by God to identify the true Christ from false Christ. Kaya ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan sa Matthew 24 verses 4 to 5. Ang sabi niya ay ganito, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Kaya itong sign na ito ay para madaling ma-identify ng tao ang tunay ni Kristo laban sa mga bulaang Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, baka kayo ay mga daya.
sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan at sasabihin nila, sila ang Kristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, and will deceive many. Marami rin silang madadaya. Kaya ang sabi pa dito sa verse 23 to 26, then if anyone says to you, look here, he is the Christ, or there, do not believe it. Kaya kahit may magsabi pa, narito ang Kristo, naroon ang Kristo, wag po ninyong paniwalaan. Bakit po? Sa 24, for false Christ and false prophets will rise, and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Kahit ang mga hinirang ay gusto nilang dayain. Pero kung alam mo ang katotohanan ito, na ang Kristo, kaya dumating sa sanglibutan through virgin birth, na ito'y sign para makilala natin na yung tunay na Kristo, sa Kanya ito nangyari. Ipinanganak siya ng isang dalaga at ang Kanyang kapanganakan ay nangahulugan na Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Kaya mga kaibigan, this Christmas, let us unfold in our hearts the mysteries of God. God manifests in the flesh through Jesus Christ. He gave us a unique sign, the virgin birth, that we may have the assurance that we will only receive in our lives the true Son of God. And by doing this, we will be included to those whom He will call as His own people. Believe Christ, receive Him in our hearts, and we will experience the mystery of Christmas being revealed in us. May the Lord bless you this Christmas. And for our power quote, the Son of God took the form of men so that men may take the right to become the sons of God.